Nya question, ang pangutana, si pastor ba ka, paminahon ba ka sa Dios? Kisa man ang paminahon sa Dios, Malakyas kapitulo 2 bersikulo 7. Ngon pa ni propeta Malakyas, katungdanan sa mga pari ang pagtudlo may tungod sa kaalam sa Dios. Kay sila mauman ang mga sinugo sa Ginoo nga labing gamanan. So ang Dios dito mamati nila. Grabe hagyo kabakakon na ni tawhana. May kay mangita og bersikulo nga mopabor siyang gusto. Ang iyang gibasa ang bersikulo 7 ra. Wala niya basahan bersikulo 8. Ano man, mahadlok siya may bawan kung unsa sa kabakakon. Atong balikog basa ang iyang gibasa. Nagingon sa bersikulo 7, katungdanan sa mga pari ang pagtudlo sa matuod nga kaalam mahitungod sa Dios. Kinahanglan adto kanila ang mga katawhan magpakisayod bahin sa akong kabubuton kay sila mauman ang mga sinugo sa Ginoo nga labing gamanan. Maura na iyang gibasa. Ug kanang bersikulo ha, pabor gyud kaayo na sa iyang gusto. Apan wala niya basaha ang bersikulo 8. Nagingon ang pulong sa Ginoo sa bersikulo 8, apan kamo nga mga pari, mibiya sa kamatuoran. Ang gitudlo ninyo nagtukmod hinuon sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop. Gilapas ninyo ang kasabutan nga akong gibuhat uban kaninyo. Igsoon man na importante kayo nga mabasa sa pulong sa Ginoo. Kay grabe kayo ang buhat sa kaaway. Maayo kayo maglipat-lipat. God bless igsoon. Baliktad pag yung ko aning tagak nga ako pag yung nahog nga naglipat-lipat sa ako ang tawag ining gibasa do kuno kay wala ko na ako padayon na ang gitawag og verse 8. So pinakaon ng point, ang Malaki chapter 2 verse 7 pulong na sa Dios. Muoyon tag sa dili pulong na sa Dios. Kay pulong man na sa Dios, ang ngayon gid natong gitawag og tuuhan nga ang mga pari sila mauman ang sinugo sa Ginoo nga labing gamhanan. Kay kabubuton sa Ginoong Dios nga ang iyang suguon mga pari. So buti pasabot, objectively speaking, mga sir ug mga ma'am, wala siya laing gipili nga magtudlo concerning sa iyang kahibalo, concerning sa iyang kaalam, mga pari, wa niya nagitugyan sa lain. Pero sa Malaki chapter 2 verse 8, ang presenting pari at the time wala mo tuman. Mo bitaw gigamitan og pronoun kamo. Apan kamo nga mga pari, buti pasabot presente nga mga pari at the time sa dihang gipamulong sa Dios. Katong giingon niya nga apan kamo nga mga pari, wa kamo mutuman sa kabubuton. Nga naman kay at that time wala mutuman ang mga pari. Nga iyang gipilit kani adto sa iyang kabubuton. Nagtukmo din noon sa kadaghanan ngadto sa gitawag og kalaglagan. Pero ang pangutana, nawala ba? Ang gitawag og kamatuoran nga ang mga pari sinugo sa Ginoo nga labing gitawag og gamhanan. Wala mawala oy, wala mawala. Kung maingon sila nga gilipat-lipat nako ang pagbasa, gito lang ko nibasa verse tawag ining 7, wa nako laho sa verse 8, dili man na paglipat-lipat kay nga ko ang punto akong tumuog tinguha nga atong gipahimug-atan nga ang mga pari sinugo sa Ginoo nga labing gamhanan. Wala ko'y labot anang tawag ining na nagbabadlong nga mga pari at the time. Kaya siguro na maging babadlong, dili man tanan. Nga mga pari tarong, nagitawag ini mga yabag yun. Pero di po tanan mga yabag. Naapoy gitawag og mga tarong. So kanang giingon sa Malaki chapter 2 verse 8, refer na dito sa mga pari nga mga yabag kaniadto. Kaya kung ato ang sundon ang pangunahon na aning atong amigo, kung mo kay pari, wa mo sunod sa kabubuton sa Ginoo nga labing gamhanan, unang maiguan na si Kristo. Nga naman, Hebrews chapter 3 verse 1, si Kristo apostol ug pangulong pari sa pagtuo. San Pablo, Romans chapter 15 verse 16, nag-alagad isi pari. San Pedro, ingon pa niya, sa akong isig ka pari. Nagsulat siya sa 1 Peter chapter 5. So buti pasabot, kung ratsadahon ni mo na tanan, nagpasabot nga ikaw ang nagpili-pili. Kini nga tong amigo nga tagak. Mo'y nagpili-pili ug unsa gusto lang niyang basahon, di niya gusto basahon ang kinatibukan. So mahulog nga kung sundo nato ang kini nga pangunahuna, mahulog nga daghan ang mga igo sa sayop nilang interpretasyon. Man ang gingon ni San Pedro. 2 Peter chapter 3 verse 15 to 16 nga naay mga butang nga lisod sabton sa mga sulti San Pablo nga gituis sa mga walay alamag ug mga matutuhon sama sa ilang gihimo sa ubang bahin sa kasulatan. Usa na Malaki chapter 2 verse 8 ang ilang una-una pasinting pari karon ako pay inong gitawag og nangilad. Wrong. Kamo ang mangingilad. Nga naman kay waas Biblia mga pastoy nga nang buto ning gawas lang after 16th century gisugo sa Dios waas Biblia na.
Malaki chapter 2 verse 8, again, referring na sa mga pari nga presente at the time. Wa pa ni abot si Kristo. Tungod kay dili man hingpit ang mga pari kaniadto mao nang mianhi ang hingpit nga pari. Hebrews chapter 3 verse 1, pangulong pari sa pagtuo nga atong gihuptan. Among gihuptan, no? Di wa mo milabot. Di wa mo gitawag og mo'y pari. Si Kristo pari. So kung mingon ka nga natsadahon tanan, kumo kay pari, naghimog daotan na igo si Kristo. Pero atong paundayonan, Malaki chapter 2 verse 8 yang gibasa, kini mo'y nagpili-pili kung sa iyang gusto. Ano di man mo padayon nagbasa ang tawag ining Malaki chapter 3 verse 3. Diba? Sa ko nang giingon na agi mga pare nga nagpabadlong pero naisaad ang Diyos eh. Basaha okba ng inyong Biblia. Malaki chapter 3 verse 3. Sa giingon sa balang kasulatan, muanhi siya sa paghukom sama sa magputli sa plata. Hinluan niya ang mga pari ingon sa pagputli sa plata ug bulawan. Hinluan niya. So kung na mga yabag ang mga pari, pagka-problemahan na, kaya ang Diyos may muhinluan na. Ang waas Biblia, ang mga pastoy, sa mga tagak, mga sulpot, mo hinluan, waan na as Biblia. Wa po na as Biblia, nga niingon ang Ginoong Diyos, mga pastoy ang isugo. Kanang pastoy nga nang buto lang after 16th century, waan na as Biblia. Disgrasya ng kabakakon ining atong amigo. Nga naman, tungod kay, ihulog niya nga, basta pari. Wala mo tuman sa gisugos Ginoong Diyos, patay sa Kristo. Disgrasya sa Kristo kay pari man. O, di ba kakon, di ba? Mao ni bakakon. O niya, ang interpretation na gihimo niya, gi-interpretar niyang nakasulat, subay lang sa iyang kaugalingong panguna-una. Wa siya mo gamit og tools of interpretation. Mo lagi na sunod. Tama gina magbasa ta og bala ang kasulatan. At the same time, sabton pud natog tama. O niya ang makatudloan na ang iglesia ng gitukod ni Kristo. Mo nang kamo nga mga tagak, di mo makatuod ana nga naman kay ang inyong kahibalo, tawhanong kahibalo, kay ang inyong pundok gitukod lang og tao, way kalabutan ug way koneksyon sa Ginoong Jesucristo nga naay divine knowledge and divine wisdom. Okay? So, ang mangingilad dili ako, kamo ang mangingilad. So, biski sa mga kauban aning ato ang amigo, mo ni mga tawhan na ang mangingilad in terms of faith. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kanyang magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.